Ikukwento ko sa inyo ang isang war drama film na pinamagatang Sniper, The White Raven. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula kay David, isang mathematician at physicist na nagpaalam na sa kanyang buntis na asawa na si Alina para magtrabaho sakay ng bisikleta. Nakatira sila sa isang tahimik na lugar sa rehiyon ng Donbas, Ukraine at itinuturi silang unang eco-settlers sa lugar. Ipinarada ni David ang kanyang bisikleta at pumunta na sa paaralang kanyang tinuturuan. Sa loob, nakita niya sa balita na pinatay ng mga special force ang 100 nagprotesta sa Kiev, Ukraine. Kanya ding nalaman na lumipad na papuntang Russia ang kanilang presidente dahil malapit ng lusubin ng Russia ang kanilang bansa. Habang nagtuturo ng physics, ginawa ni David ang kanyang makakaya upang ibahagi ang kanyang kaalaman para matuto ang kanyang mga estudyante. Samantala, isang estudyante na nagngangalang Ivan ang hindi nagpapakita ng interes sa pag-aaral. Sa halip, patuloy niyang ginagalit si David kapag meron siyang pagkakataon. Nang matapos ang klase, nilapitan ni Ivan ang guro at sinabihan siyang umalis dahil estranghero lamang siya dito. Kinabukasan, habang nagbibisikleta papuntang trabaho, nakita ni David ang mga armadong kalalakihan malapit sa kanilang lupain. Hindi niya ito pinansin at dumiretso na sa kanyang trabaho. Gaya ng dati, ipinarada niya ang bisikleta at pumasok na sa loob ng paaralan. Laking gulat niya nang wala siyang nakitang tao sa lugar at siya lamang ang gurong naroon. Nakita niya sa balita ang nagaganap na kaguluhan sa bayan na yung patuloy ng sinasakop ng Russian forces ang mga karatig na lugar. Agad niyang kinuha ang kanyang bisikleta at umuwi na sa kanyang bahay. Mag-isa lamang ang kanyang asawa at bumagabag sa kanyang isipan ang mga armadong kalalakihan na nakita niya kanina. Sa di kalayuan, nakita niyang binubugbog ang kanyang asawa. Lumapit siya upang tumulong, ngunit pinupok siya ng baril sa mukha. Nakiusap si David na huwag saktan ang kanyang asawa dahil buntis siya, ngunit tumanggi silang makinig. Isang Russian soldier ang pumasok sa loob at sinunog ang kanilang bahay. Nang papaalis na ang dalawang Russian, kumuha ng bato si Alina para gumanti, ngunit binaril siya ng mga sundalo at namatay sa harap ni David. Makalipas ang ilang sandali, dalawang miyembro ng Ukrainian militia ang tumulong kay David na maghukay ng libingan para sa kanyang asawa, habang si David naman ay bumalik sa loob ng nasunog na bahay at kinuha ang wooden crucifix na ginawa ng kanyang asawa para sa kanya. Inilibing ni David ang kanyang asawa na puno ng kalungkutan at nagpa siya ng sumama sa kampo ng Ukrainian, ngunit hindi alam ang sunod niyang gagawin. Walang tiwala ang pinuno sa kanya at inisip na isa lamang espiya si David. Ipinahayag ni David ang intensyon niyang sumali sa hukbo at gusto niya lang paalisin ang mga Russian sa kanilang bansa. Binigyan siya ng pagkakataong magsanay kasama nila, ngunit bilang isang pasipista, kakaunti lamang ang kanyang kaalaman tungkol sa mga baril kaya't nahihirapan siya sa training. Ipinakita sa kanya ng isang babae kung paano i-disassemble at mag-assemble ng baril. At dahil dito, determinado siyang matuto. Isang gabi habang ginagawa ang physical training, tiniyak ni David sa kanyang opisyal na hindi na siya pasipista at gusto niya ding gamitin ang codename na Raven. Bago at mahirap ang ginagawang pagsasanay, ngunit desidido siyang matutunan ang lahat ng skills upang makapaghiganti. Pinaalam sa mga trainees na kakaunti lamang ang kanilang sniper at nang tanungin kung sino ang gustong mag-volunteer, kakaunti lamang ang nagpakita ng interes. Tumayo si David at ipinahayag ang kanyang pagnanais na harapin ang hamon, ngunit tinutusan siyang umupo ng opisyal dahil hindi niya kayang i-assemble at i-disassemble ang baril sa tamang oras. Hiniling ni David na bigyan siya ng pagkakataong patunayang kaya niya at tiniyak sa opisyal na matatapos na ito sa loob ng 20 segundo. Sa kanyang pagpupumilit, inilatag ng opisyal ang isang AK-47 sa mesa. Nasorpresa ang lahat nang takpan ni David ang kanyang mata at sinimulang i-disassemble ang baril. Pagkatapos ay binuo niya muli ito ng walang kahirap-hirap sa loob lamang ng 18 segundo. Imbes na pagtawanan, nakakuha siya ng papuri sa pagkakataong ito. Dahil sa kanyang husay, tinanggap na ngayon si David para magsanay bilang sniper. Sa panahon ng pagsasanay, nagulat si David nang makatanggap siya ng ibang baril mula sa ibang mga trainee. Tumanggi siyang umalis dahil hindi ito patas at hiniling na bigyan din siya ng kaparehong semi-automatic rifle kagaya ng sa iba. Hindi siya pinayagan ng aroganteng opisyal kaya wala nang ibang choice si David kundi tanggapin ang meron siya. Ang mga trainee ay sinabihang manatiling invisible sa anumang kalagayan at bahagi ng pagsubok ang pagbaril ng trainer sa paligid nila.
sila'y babagsak kung mag-react sila at karamihan sa mga trainee ay bumagsak sa pagsusulit. Hindi man lang gumalaw si David sa kabila ng malakas na ingay at kaakibat na panganib sa pagsasanay na ito. Nang ang pagsasanay ay nakatuon na sa computation, dito na pumasok ang kanyang pagiging mathematician. Inimpress ni David ang tenyente dahil nagawa niyang makalkula ang sagot bago ito magawa ng mga kapwa niya trainee. Dahil dito, pumasa si David sa sniper training. Isang araw, sinabihan si David na ihanda na ang kanyang mga gamit dahil kasama siya sa pangkat na ipapadala sa isang checkpoint na nasakop ng mga Russian. Agad na sinecure ng team ang posisyon at bawat sniper ay merong sariling target. Nang isasagawa na nila ang plano, isang sasakyan ang papunta sa checkpoint kaya pinigilan muna sila ng tenyente sa pagbaril. Inutusan ng mga Russian ang mag-asawa na lumabas ng sasakyan at ipakita ang kanilang passport. Kalaunan, pinayagan din silang umalis, ngunit kinumpis nila ang pasaporte ng lalaki. Sinubukan ng lalaking bawiin ang passport ngunit hindi pumayag ang mga Russian at nagresulta ito sa isang komosyon. Sinampal nila ang babae at walang awa naman nilang binaril ang lalaki. Nang makita ito, nagbigay na ang tenyente ng go signal at matagumpay na napatay ang lahat ng mga Russian. Binati ng tenyente ang koponan sa kanilang unang matagumpay na misyon. Pagbalik nila sa command post, hinanap ni David ang kanyang mga kaibigan at kapwa trainee, ngunit pinaalam sa kanyang nasa hiwalay silang misyon. Kalaunan, nalaman niyang brutal na pinatay ng isang sniper ang isa sa kanyang mga kaibigan. Isang araw, ipinadala muli ang koponan sa isang misyon. Dito, nag-set up sila ng mga bomba at ang trigger ay nakatago sa isang dahon. Nang papalapit na ang mga Russian, nagulat si David nang makitang kasama nila ang dati niyang estudyante na si Ivan, ang estudyanteng laging nakikipag-away sa kanya. Namatay ang lahat ng mga Russians nang sumabog na ang bomba, kabilang na si Ivan. Sinabihan ng tenyente si David na huwag sumama ang kanyang loob dahil sa maling desisyon ni Ivan. Habang nagpapahinga, kinuha ng tenyente ang larawan ng kanyang pamilya at tinanong ni David kung maaari niya itong tingnan. Sinabi ng opisyal na hindi alam ng kanyang dalawang anak kung ano ang uri ng kanyang trabaho. May kasunduan sila ng kanyang asawa na wag itong sabihin sa mga bata at ang alam lang nila ay nasa business trip lang siya. Nakita ng tenyente ang crucifix na daladala ni David at tinanong kung agimat niya ba ito. Sumagot si David na sumisimbolo ito ng kanyang pamilya at pinapaalala nito ang kanyang misyon. Sa sumunod na araw, sinecure ng Ukrainian forces ang border habang pumunta na sa posisyon ang mga sniper dahil kaunting oras na lang at dadaan na ang puwersa ng mga Russian. Samantala, naghahanda na ang mga Russian na lusubin ang rehiyon. Nakita ni David ang lalaking pumatay sa kanyang asawa mula sa kanyang scope at humingi siya ng permiso sa tenyente para magpaputok. Sinabihan siyang huwag magpaputok, ngunit muling humingi ng permiso si David dahil may perfect shot na siya. Sa puntong ito, masyado siyang sabik na makapaghiganti at hindi niya hahayaang palampasin ang pagkakataong ito. Kinalabit niya ang gatilyo at tinamaan sa leeg ang nakatayong Russian. Sobrang nadismaya ang opisyal nang hindi sinunod ni David ang kanyang utos. Ang hindi nila alam, isang Russian elite sniper na nagngangalang Seri ang nasa posisyon din upang hanapin ang kanilang lokasyon. Nakita ng tenyente si Seri at sinabi kay David kung nasaan ang sniper, ngunit masyadong mabilis mag-react ang Russian. Napatay ang opisyal at na-realize ni David na nakompormiso na ang kanilang lokasyon. Inilagay ni David ang bangkay ng tenyente sa kanyang likod at dahan-dahang gumapang palayo sa mga Russian. Nakahanap siya ng hukay at tinakpan ito para makaligtas sa mga putok ng bala. Sa kabutihang palad, nagawang mabuhay ni David, ngunit hindi sinwerte ang tenyente. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi sa pagkamatay ng opisyal na palaging naniniwala sa kanya at nagbigay sa kanya ng pagkakataong maglingkod. Ang tanging paraan upang maipaghiganti ang kanyang pagkamatay ay mahanap ang sniper na pumatay sa tenyente. Habang nagpapahinga, nakatanggap si David ng tawag mula sa general at ipinaalam nito sa kanya ang tungkol sa Russian sniper, ngunit hindi niya maibibigay ang detalye sa telepono. Inayos ni David ang kanyang mga gamit at nagtungo na sa lokasyon kung saan magpupulong sila kasama ang general. Ito ang pagkakataon niyang malaman ang lahat tungkol kay Seri. Ipinaalam ng general sa kanyang mga tauhan kung ano ang kayang gawin ng Russian sniper. Napatay niya ang 5 sa kanilang mga sniper at 3 pang machine gunner. Dahil sa kanyang husay, dapat siyang isaalang-alang.
May ideya sila kung saan ang paborito niyang posisyon base sa mga ginawa niyang pagpatay at hindi rin siya nagbabago ng lokasyon. Iminungkahi ng isang sundalo na palibutan ng bomba ang lugar, ngunit tumutol ang opisyal sa kanyang ideya. Ipinaliwanag ni David na imbakan ng chlorine ang lugar na pinagtataguan ng sniper at ang paggamit ng mga pampasabog ay maaaring magdulot ng mga environmental issue. Ibinigay ng general sa lahat ng sniper ang kanilang mga gagawin. Nilinaw ng opisyal na sa sandaling mapatay nila ang mga secondary target, gusto niyang umakyat si David sa gusali at patayin ang Russian sniper. Sa sumunod na eksena, nasa posisyon na ang lahat ng mga sniper para umatake. Kinumpirma ni David na nasa posisyon na siya matapos gumapang patungo sa target na lugar. Nagawa niyang makapunta sa likod ng dalawang Russian at agad na pinatay ang dalawa. Ang isa sa mga ito ay ang parehong sundalong pumunta sa kanyang bahay. Nilock ng ibang sniper ang kanilang mga subject at naghintay ng go signal. Pagkatapos ng countdown, nagawa nilang sabay-sabay na ubusin ang mga target. Samantala, napansin ni Seri na hindi na nagre-report ang kanyang mga lookout kaya umalis siya sa kanyang pwesto para tingnan kung anong nangyayari sa labas. Isa pang Russian sniper ang umalis sa kanyang pwesto upang mag-imbestiga dahil tila may issue sa kanilang komunikasyon. Ang hindi nila alam ay papalapit na si David at naghihintay na lang ng perpektong sandali upang patayin silang dalawa. Sinuri ni Seri ang isa sa mga nasa labas na sniper at mukhang nasa posisyon pa rin ito. Nagulat si Seri nang malamang patay na ang sniper kaya agad siyang humingi ng backup. Sinabihan siyang aabuti ng 10 minuto bago sila makarating kaya bumalik muna si Seri sa kanyang posisyon at tumingin muli sa scope ng kanyang sniper. Napansin niya ang isang wooden crucifix malapit sa kanya, ngunit bago pa siya makakilos, tumalon si David sa kanyang likuran at sinaksak siya sa leeg. Pagkatapos nito, bumalik na din sa kanyang post ang isa pang sniper at nang magawa niya ito, isang granada ang pinasabog at napatay din siya. Hindi nagtagal, dumating na ang backup na inaasahan ni Seri at isang opisyal mula sa Russia ang tumawag kay Seri sa radyo. Sinagot ni David ang tawag at sinabing magbabayad sila sa ginawa nila sa Crimea, isa pang teritoryo sa Ukraine na sinakop din ng mga Russian. Pagkatapos ng pag-uusap, pinatay din siya ni David. Lumabas sa truck ang mga Russian soldier, ngunit wala silang laban sa mga sniper ng Ukraine na maganda ang pagkakaposisyon para tapusin silang lahat. Sa katapusan, bumalik si David sa kanyang lugar at binisita ang puntod ng kanyang asawa. Nagawa niya ang misyong maipaghiganti ang kanyang asawa, ngunit ang trabaho niya bilang sundalo ay nagsisimula pa lang nang muli siyang ipadala sa susunod na misyon.